na kayo nito before, mataas, baka nag-iba eh. Yung mga sagot nyo. Ay yung greatest influence nyo sa music. Dami. Yung number one. Wala. Sabi ko na. Sige, let's start with Hannah. Influence. Lakasan mo. Si Jessica Villarreal. Isang influensya. Maliban kay Jessica. Sabay na tayo. Hindi, ito lang. Hello? Hello? Tao po. Ayan, okay. Ito lang ang weird sa akin kasi growing up, yung mama ko, hindi niya ako hinahayaang isang artist lang ang pinapakinggan ko. Isa lang ang gusto kong ma-achieve na style. Iba-iba ang pinibigay niya sa akin. Pero sa naaalala ko, ang pinaka gusto ko talagang artist, singer is si Whitney Houston. Yun talaga ang inaral ko talaga na maging buo yung boses ko para lang makanta ko yung mga songs niya. Alam ko ba Pussycat Dolls? Isa din eh. And then, pero yun talaga, isa sa mga diva is si Whitney Houston. Ako naman po, actually, lahat na nga siguro ng mga bilitera ng artist, Whitney Houston, Celine Dion. Kung sa OPM artist naman, syempre si Ate Reg, Ate Regine, si Miss Lani. Ayun, parang mga techniques nila, kumbaga, parang nagagaya ko rin nung bata pa ako. So, hanggang ngayon, parang na-apply ko pa rin yung mga technique ng ating mga divas, like Miss Reg, Miss Lani. So, sino pa ba? Si Beyonce, syempre. Jennifer Hudson. Yun lang naman po. Jess? Ako naman po, pag nung kabataan ko po kasi, si Dion talaga ages yung pinaaral sa akin ng papa ko. But when you, yung lumalaki ka na, madami na yung experience mo sa pagkanta, parang nag-iiba yung gusto mong style. So pag may narinig ka na ibang singer na parang gusto ko yung atake niya, gusto ko yung style niya. So, naging Regine din, Miss Lani. So ako, wala akong specific eh. Parang minsan din kasi sa kanta na gusto ko din kantahin. So, yun po yun sa akin. Kaya? Ako, I guess, kasi isa sa pinaka-formative memories ko when it comes to music is nung binilan ako ng mom ko ng DVD ng Annie the Musical. So, I would say si Miss Lea Salonga talaga yung parang isa sa look up to ko when I was younger. And I think she really inspired me to take the track that I'm moving forward into now. So, yes, I guess Miss Lea. And also, naalala ko din si Miss Sarah Geronimo talaga. Kasi pag nakikita ko siya na nagsising and dance noon, parang grabe, sobrang nakikisabay ako na kunwari, nagko-concert din ako sa loob ng bedroom namin, gano'n. So, ayun, those three. So? Ako naman, I grew up with sa music ni Sarah Geronimo. Kasi yung parents ko, fan talaga sila ni Sarah G. So, ever since, dun talaga ako lumaki sa music ni Sarah Geronimo. At naalala ko pa yung kwento ni Mommy na after ko daw maligo ng 2 years old ako, parang tumutong daw ako sa lamesa habang nagpe-play yung music, mga songs ni Sarah G. Sinasabayan ko yung song as if I'm performing. Sample na 2 years old. So, bukod po kay Miss Sarah G, greatest influence ko yun po si music and si Kapitan, si Miss Regine Velasquez, or si hindi daw makinig. Si Ate Katina Velar. Malaki po na influensya talaga. Yes. Kasama pala siya. Kasama yan. May space ko po dito sa... Suklay diva pa lang yan. Suklay diva pa lang. Oo, idol. And I think malaking influensya ni Miss Sarah dahil naging coach pa rin siya. Yes po, kaya nung nalaman ko po na, nung nakita ko po na umikot siya for me, I'm very, very happy na hindi ko po talaga ako makapaniwala na finally, na naging part ako ng Team Sarah. Sige ko lang, ano yung best advice or sinabi sa'yo ni Sarah as a coach?
benefit of our members in ng Pricey Media. Lagi niya po kaming nire-remind na always sing from the heart. Kahit gaano pa kataas yung kaya mong abutin na notes, always sing from the heart. Thank you so much. And of course, Miss Flo, sino rin po? Yes. Ako, ang musical. Ito po, may tanong na po. Sino po influence niyo sa music? Gusto ko rin talagang kantahin. Ito po, may tanong na po for our esteemed director, Flo Reyes. Hi, Director. Congratulations for that. And I just want to say na talaga, of course, yung mga talented natin, yung mga girls dito. But I just want to know kung ano yung ina-expect nila for these 2 concerts. May nakaplano ka na ba? Like, paano natin may lalabas pa yung galing nito mga girls for these 2 concerts? Thank you so much for that wonderful question. Okay, so since nga sobrang tagal na namin magkakasama, they've been together during competitions when they started their career. Kami naman yung nasa likod nung stage and camera. Kami yung mga nakasubaybay din talaga how they started. It was really nice seeing their journey, yung growth nila lalo. Not just with their talent, but also with their self-confidence. Yun talaga yung pinaka-proud ako sa mga girls na to. And yung may expect naman natin, since kami naman from the team, ang role naman namin talaga ay i-challenge sila. Dahil ang tagal naman na nila napapakita yung galing nila. So, our role is to challenge them and make them do things they haven't done before. Yun talaga yung ipapalabas namin always dito sa mga concerts. So, the first one that we did earlier this year, for Born for This, a music museum, we showed their journey through the entire show from the time na nag-umpisa sila sa mga pinang-audition nila, mga unang nilang kinakanta bilang mga kontesera, hanggang sa mga gusto nilang maranasan, na naranasan na nila sa TV, bilang nakuha na rin sila bilang mga singers natin on TV and recording artists. Yung last part ng show, we showed ano yung mga hindi pa nila nasusubukan na gusto naman nilang i-try. So, syempre, sa part na yun, bukod dun sa mga comfortable sila, we also gave them songs na alam namin hindi sila komportable yung kantahin. So, I think yun yung part na favorite namin, lalo na kapag nakikita namin yung mga mukha nila sa, bakit ito yung kakantahin ko at bakit ganitong paraan? So, minsan kasi syempre, hindi pa nila naiisip na kaya nila gawin yung ganitong bagay. Pero pag na-challenge mo naman sila, ay, grabe talaga. Pasabog din naman sila magbigay talaga ng kanilang lahat-lahat. So with Versus naman, since lagi, itong dalawa kasi, they're really close na personally. They're friends naman silang lahat. But itong dalawa, they're close. So iba din ang dynamics ng kanilang mga duet. Eh, gusto rin naman namin ipakita yung paano kapag hindi siya duet, paano kung labanan version naman. So, yun yung kanila. May paandaran talaga na mangyari. Hindi lang sa binitan, iba-ibang genre yung dadaanan nila. And kung kay Born for This, medyo mas heartwarming kasi yung atake natin. Doon sa dalawa, talagang mas bardagulan. Yan. So, abangan nyo na lang paano. Yeah, thank you so much, Direk Flo. Pero syempre, Direk, may tatanong po ako. Sabi mo kanina, may mga pasabog kayo, kumbaga. Meron ba tayong mga abangang pasabog na bisita? Siguro, mga tips or clues na kung sino ba yung mga pwede nating abangan sa upcoming concerts ng 5 magagandang dilag nito? Okay, so sa Born for This, syempre nagbabalik ang ating paboritong si Miss Katrina Velarde. Thank you! Thank you! Love you! Makakadulit naman ng girls natin, aside from the nakadulit na nila before, dadagdag po natin sa ating listahan si Sir Mark Bautista, na kanilang mga paborito din. And then for Versus, ano muna tayo? Surprise talaga Mga ang yun po abangan yung natin. magiging update namin for the following weeks. Alright. Thank you so much, Direk. We have another question here.